Isa na namang magandang umaga sa inyo mga ka-hard-coded scholar. So, nandito na naman tayo sa ating panibagong YouTube tutorial. And this time around, base sa nakikita nyo ngayon, ito ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-embed ng another documents within the current HTML file. So, ito yung gagawin ko mamaya. Ito yung papakita ko sa inyo. Nakikita nyo, tatlo yung naka-embed na video sa isang HTML file natin. Right? In this tutorial, we will talk about HTML iframe. Ito yun. Pag-click ko nito, punta siya dito, yung isang tutorial. Pag-click ko nito, punta siya dito, yung another tutorial. Lesson 3 natin, pag-click ko, punta dito yung another tutorial. Alright? So, ginamitan ko to ng tinatawag na HTML tags iframe. Iframe yung gamit natin. Okay? Hindi ko na pa tatagalin. Tatapusin ko lang yung YouTube intro natin sa ating channel. Then, start na tayo. Alright. So, ayun na nga, no? Kagaya ng sabi ko, in this topic or in this tutorial, we will talk about HTML iframe. What is iframe? Ano ang ginagawa ng iframe? And what are the things or what are the different attributes of iframe? Alright? So, simulan na natin ang ating tutorial. Bugbukas muna ako ng Visual Studio natin, VS Code natin. So, this time around, hindi naman ako gagamit ng code pen kasi dalawang file ang kailangan natin dito. So, gagamit muna ako ng Visual Studio para kahit paano, kagaya sabi ko, papunta na rin tayo naman sa advanced, kaya gagamit na rin tayo ng text editor natin. Alright, so naka-open na yung aking Visual Studio. Ito yung kaninang ginawa kong dalawa. Ang gagawin ko is delete ko siya. Delete natin siya. Alright, delete natin. Okay, so wala na yung iframe natin. By the way, pag sinabi bang iframe, what is iframe? Alright, sa akin, as a web developer, pag sinabing inline iframe, it is used to embed another documents within the current HTML documents. So, kagaya ng sabi ko kanina, nakita niyo yung ginawa kong code na tatlong tutorial natin is nasa isang web page lang, kumbaga. Okay? So, before we continue in our code, let's proceed to our slide muna para ma-explain ko what is iframe. Okay, ayun nga sabi natin, pag-uusapan natin si HTML iframe. Pag sinabing iframe, what is iframe ba? It is used to display external objects including other web pages within a web page. Okay? So, an iframe pretty much acts like a mini web browser. Kagaya na nakita ko niya kanina, tatlong YouTube tutorial natin yun nandun. Yung nakita nyo maliliit na frame yun is sa loob din is a web browser or mini web browser. Okay? So, it reflects as, ang iframe is reflect as a mini browser to a web browser. Also, the content inside an iframe exists entirely independent from the surrounding elements. Ayun yung ibig sabihin ng iframe natin. Paano ba ginagawa sa iframe? Paano siya dinideclare at paano yung gagawin natin code para sa kanya. Again, punta ulit muna ako dun sa Visual Studio natin. Nandito na tayo sa Visual Studio natin, VS Code natin. So right now, ang gagawin natin is magka-create tayo ng dalawang documents na kung saan meron tayong main at saka meron tayong main documents at meron tayong iframe documents. Okay? So yung main documents natin, papangalanan ko ng hard-coded main.html. Okay? So yung isa naman is hard-coded iframe. Parang may naamoy ako hindi maganda. Na kung saan ito yung papasukan ng iframe natin o yung frame natin na galing sa HTML main natin. Alright? So, lagyan ko na ng HTML. Okay. So, code ko lang doc type. Diba?
Kaya actually, kaya ayokong rin gumamit nung ng Visual Studio Code or yung VS Code natin. Kasi for the learning experience na meron siyang intelligence na kung saan nagsasuggest siya na kung ano yung gusto mong i-type. Kapag nasisimula ka kasi as a developer or as a new novice in development, medyo hindi siya magandang habit. Kasi example, type ko lang to, lalabas si doctype. Unlike din sa code pen natin na type talaga natin lahat. Tama? So, hindi ko naman sinasabi na disadvantage siya. Ang akin lang, kapag nagsisimula ka sa developer, hindi siya ganun kaganda na kasi meron siyang suggestion. Pag developer ka na, maganda to kasi mapapadali yung yung pagpo-program mo. Pero pag nagsisimula ka, sa akin parang hindi ganun kaganda kasi ginagawa ka niyang tamad eh. Alright? So title, heart coded tutorial iframe main. Ito yung main natin. Okay. So in the head, gagawa ko ng body. Alright? So pagka-developer, yung kagaya sabi ko, pag-developer yung base code, maganda siya. Kasi talagang na-emphasize niya na mas mabilis yung pag-create ng program natin. Okay. So copy ko lang to, lagay ko sa iframe na to. Lagyan kong ito yung iframe natin. Wala yung main. Okay? Then lalagyan ko siya ng tab ko lang H1. This is iframe example. Okay? So, paano de-declare yung iframe natin? Paano siya ilalagay? Common sense, gaya sabi ko, pag sinabing iframe, di iframe din. Lagay mo. Then, SRC, ang ibig sabihin ng SRC, source. Ano yung source niya? Hanapin mo lang to. Ito yung lalagay natin dyan. Hard-coded iframe.html. Okay, save. Pag save natin, okay na, di ba? Naka-save na. Then, F5 natin. So, ito na siya. Ito na yung iframe natin. Nakayan ko ng konti. Alright, this is iframe. Napansin nyo, sa ating buong document natin, then meron pang another document inside the documents. Parang mini browser kung baga. Paano naman kung tatanggalin natin yung border niya? Paano yung codes natin doon? Pag magtatanggal ka ng border, syempre gagamit ka ng inline CSS o yung style. Style equals border. Di ba meron sa mga suggestion? Ayun yung kagandahan sa VS Code kapag ka developer ka na, at kapangitan naman pagka novice developer ka na. Kasi nagiging tamad ka kumbaga. Alright, so lagyan natin ng none. Save natin. Stop natin siya. Then, Control F5 natin. So, wala na yung border. Natanggal ko na yung border. Paano naman paglalagyan natin ng style? Paano naman paglalagyan natin ng mga kulay? Diba? Style din. So, border. Wag nang none, syempre. Gawin nating 5px solid. Then, anong kulay? Red, for example. Save natin. Control F5 ulit natin. So, mapansin mo, meron siya. Paano naman kung gusto kong i-adjust yung height and width niya? Anong attributes ang gagamitin natin? May sarili rin siyang attributes ng width and height niya. Pakita ko sa inyo kung paano. So, adjust natin yung width and height niya using attribute ng width and height. So, width equals to, sabihin natin 300.
papasok. Okay? Kaya kaka-copy ko to, punta ko dito. Then, lalagyan ko to ng lesson 1. Save ko lang siya. Para natin yung program. Alright, so ano, mapapansin mo siya, ito na siya, lesson 1. So, pag-click ko to, lalabas na yung tutorial natin na yun. Okay? For today, maraming salamat sa sa pagsubaybay natin sa bawat tutorial po natin. Mas pagbubutihin ko pa yung paggawa ng tutorial. In the future or by next tutorial natin, magiging advanced na po tayo kahit pa paano. Then, expect natin this coming tutorial is magkakaroon ako ng exam video na kung saan nandun yung mga activity natin in our previous lesson. Then pwede mo siyang i-take gawin para kahit pa paano ma-practice natin yung yung programming language na HTML na tinuturo ko sa inyo. Okay, again, this is Mr. Hardcoded. Maraming salamat sa pagsubaybay. Huwag kakalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe sa YouTube channel natin. I-hit mo na rin yung notification bell dun sa YouTube natin para lagi kang updated sa mga video na ginagawa natin araw-araw. Huwag din kalimutan mag-like and share sa natin sa Facebook page natin at sumali din sa Facebook group natin para updated ka sa araw-araw nating tutorial. At para naman dun sa mga mga hard-coded scholar natin na nakatutok sa TikTok, meron din po tayong TikTok account, Hardcoded Tutorial. Follow nyo rin po kami. Again, this is Mr. Hardcoded. Nag-iiwan sa inyo lagi ng salita na consistency is better than talent. And sa lahat ng bagay na ginagawa mo, araw-araw mong ginagawa, lagi mong tatandaan na in one place, one goal, and one habit ka lang. Again, maraming salamat and God bless and goodbye.